Ito, Panginoon, sa ating Panginoon na maririnig natin sa pamagitan sa ating pastor, Pastor Gibb. Pastor, palakpakan po natin ang buhay ng Pastor Gibb. Thank you sa ating energetic na one of our deacons. Thank you. Kaya mapapanag natin si God na. Check. Okay. Praise the Lord. God is good. And all the time? Okay. Pag kulang ang microphone, marami gustong gumamit. Pag marami ang microphone, wala nang gustong gumamit. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time. So, inanihan ko, no? Mag-move forward kayo. Dahil nga po, nabakante lang dahil po sa mga bata, no? So, God willing, maybe next month siguro, ay mapaayos na natin yung mga bata dyan. So, hindi na po sila papasok diretso dito, kundi ilagay na po natin sila doon sa juvenile center. Dyan po sa atin ko. No? So, inanihan ko, no? Especially, for example, sila Ate Marlene, Ate Josephine, dito kayo banda. No, Glenn? Aha? Wala yung kuranan? Ang mga bata, bubalik? Okay, sige. So, praise the Lord. Good morning po sa ating mamaya po, no? Si Papa po ang bahala po sa mga ating mga nanay. Pero bilang po sa Pastor Den ay bumabati po ako sa lahat po ng mga nanay ng Happy Mother's Day sa inyong lahat. Palakpakan po natin ating mga nanay. Okay, praise the Lord. Sa lahat po ng mga nanay, tumayo po kayo muna para makita po kayo. Kahit yung mga nasa sinapupunan pa lang, tayo po kayo. Sige na, huwag na kayong mahiya. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Mga tatay, palakpakan nyo ang inyong mga nanay. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po. Makaupo na po tayo lahat. So, mamaya po may special po kayong gagawin. Sasayaw po kayo dito. Praise the Lord. Hallelujah. So, nag-start po tayo ha. Usapan natin, nag-start tayo ng alas 9. Supposedly 8:30. Pero dahil nga po, nakita nyo lang na 3 beses nang umulan sa buong linggo, sabi niyo siguro na, okay na, hindi na tag-init. So, okay lang po na, ang patawag dyan, mag-start tayo ng alas 9. So, tuloy-tuloy pa rin po hanggang May po ito, ang 8:30. Magbabago pa po ng 9, pagdating po ng June. No? So, 8:30 po tayo, kasi pagdating po ng June, hallelujah, 7 o'clock na start natin. No? Praise the Lord. Ibig sa pag ganon. Hallelujah. God is good. All the time. Salamat po sa lahat ng bumati sa akin sa kaarawan. Hallelujah. Kung pwede lang sana ma-convert ang life at saka heart into cash, mayaman na si Pastor Jeff. Praise the Lord. Pero salamat dahil po hanggang life at hanggang heart, pero it's not the, it's the thought that counts. Salamat po sa mga nagpaabot ng kanilang pagbati. Lahat po ng inyong declaration ay tinatanggap ko po. Amen. Para mahinang amen ha. Amen. Okay, praise the Lord. So, this morning, actually, believe it or not, supposedly, ang aking mensahe ay hindi po ito para po sa mga nanay. Pero, napakasarap isipin na biglang nagka-connect sa mga nanay. Ulitin ko at the back of my mind, when I was reading the Word of God, at the back of my mind, hindi talaga ito pang nanay. As biglang sabi Mother's Day na, so parang, merong correlation. Merong correlation between the mother, itong topic ko mga kapatid ko sa Panginoon. So, are you ready mga minamahal mga kapatid? So, before tayo mag-start, okay mag-alala. Pinapractice ko to 30 minutes. I will end my sermon. Before tayo mag-start, hallelujah, pwede ba yung nasa likod mo, tapikin mo at sabihin mo, masaya ako dahil nakita tayo muli. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen! Yung nasa kanan mo, sa tapikin mo, sabihin mo, salamat sa Diyos dahil binuhay ka pa. Hallelujah. Amen? Okay. Sige, ang ating topic for this morning is all about release. Release. Everybody say with me, release. 9:30 ako nag-start. Release. Sa likod, sabihin mo, release.
Gusto kong kausapin ang mga tao, ang kapatiran ngayon. Hallelujah. This is a time for you to release everything. Amen. Para mahinangin. Amen? This message, pinagandaan ko ito. And it speak to me, therefore it will speak to you. The moment that I release everything to God, binago ako ng Diyos. And I pray na babaguhin kayo ng Panginoon. It's time for you na merong ma-release sa inyo. Amen? Amen? For the last time, sabihin mo sa iyong kaliwa, release. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang paggalang salita ng Panginoon, lahat tayo tumayo. Exodus chapter 2, verse 1 to 4. Basahin sa tahimik, ang dala ko naman sa malakas. About this time, a man and a woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. Next slide, please. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds, damo po ito, and waterproof it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister, Miriam ang pangalan, then stood a distance, watching to see his brother Moses, what would happen to him. One more time, my topic for this morning is release. Close your eyes and I will pray for you. Panginoon, dalangin ko, Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, hindi ko po alam ang kanilang pinanggagalingan sa kanilang tahanan. Maaari po, Diyos, meron pong samaan ng loob. Maaari po, Diyos, na meron pong galit. Maaari po, Diyos, na hindi pagkakaunawaan. Maaari po, Diyos, hallelujah, ang mag-asawa ay may kunting tampuhan. Maaari po, Diyos, na meron po kaming kabigatan na dinadala. But Lord, speak to us today. Lord, sa pamagitan ng iyong mensahe, we will release it to you, Panginoon God. We will release everything, Panginoon God. Lord, in this morning, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon God. Thank you, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ang mensahe. Pagpalain niyo po ako, Diyos, na magdadala ng iyong mensahe. Lord, dalangin ko, ikaw nga po, Diyos, ang mag-bless ng iyong salita. Instrumento lamang ako, Panginoon God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Everybody says, Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Now, unang-una sa lahat, Kuya, welcome. Oh, praise the Lord. Welcome po sa aming cute na iglesia. Hallelujah. Ako po si Pastor Jeff. Ang ating senior pastor po ay si Pastor Bo. Praise the Lord. Before tayo pumalaot, praise the Lord. Hallelujah. Unang-una sa lahat, lahat po ba tayo dito ay pinagpala ng Panginoon? Yes. Sino po lahat dito ang sabi na siya ay pinagpala ng Diyos? Yes. Alam niyo, parang may nag-encourage kasi sa akin. Alam niyo, sa isang pag-encourage na yon, parang nabuhay yung aking dugo. Totoo yan. I will mention the name kasi siya nag-encourage sa akin. Ang nag-encourage sa akin ay si Ruby, Sister Ruby. Salamat, kapatid. Ang sabi niya sa akin, Pastor Jeff, before pa kita nakilala na ikaw ay isang pastor, nakilala na kita sa Facebook, doon sa mga reels ba? No? Tapos tinanong niya ako, Pastor, kumikita na ba yung reels mo? Sabi ko, basta Word of God, walang kitaan dyan. Hindi kumikita yan. Bahala. Kung magkaraoke ka, matulog ka lang, kumikita. Pero pag Word of God, wala yan. Walang kumikita dyan sa Word of God. Wala nga nagla-like, wala nga nag-heart. Wala. Buti pa nga yung anak ni Satanas nag-heart sa sa life ko at sa reels ko
Pero salamat sa Panginoon, no? Kaya sabi ko, no? Kaya lahat po ng insights ko, talagang nire-record ko, and then, walang cut-cut yun, mga kapatid. Diretso yun, kung anong masabi, automatic yun. No? Bakit ko nasabi, pinapataas ko kayo ng kamay? Kasi ganito yan. Pwede ba natin, hindi, introduction lang ako pwede ba natin maging i-practice natin na ang i-highlight natin everyday sa ating buhay ang kabutihan ng Diyos? Lagi natin tinitingnan ang gawa ng kaaway. Sakit ako, nagkasakit ako, gawa talaga ng yawa talaga to. No, satanas talaga to. Lagi natin na-highlight yung gawa ng kaaway na natatabunan na ang ginagawa ng Diyos sa inyo sa araw-araw. Amen. Pag-isip mo sa umaga, Lord, salamat. Kahit may burawat ako kapitbahay, salamat dahil ginising mo ako. See? Amen. Para mahina ka na, amen. Lord, kahit may nakaabang kaso sa akin, Lord, kaso lang yan. I have God in my life. Parang hinay talaga, amen. Hello, amen? Na-highlight natin lagi yung gawa ng kaaway. Pero sa araw-araw ginagawa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Tingnan nyo. Pag sobrang laki ang inyong kita, okay lang to. Pero pag medyo maliit ang kita, grabe talaga ang kaaway. Demonyo talaga. We need to appreciate the good works of our Lord Jesus Christ more. Hello, amen? Yung nasa iyong harap, tapikin mo at sabihin mo, i-appreciate mo si Lord. Release, no? Release. Context. Sige natin, next slide. Patay na dito si Joseph, the governor of Egypt. Ang dahil po kay Joseph, lahat po ng mga Israelita ay nakapunta sa Egypto. Amen? Next story na yan. Context lang para maintindihan ninyo bakit nagkaganito. Itong bagong parao, by the way, when I say Pharaoh, this is a king of Egypt. Not only a king, Mother Ben, but this is a god of Egypt. Hello? Ang parao, siya po ay sumisipulo sa Diyos ng Ehipto. Hindi lang siya hari, kundi siya Diyos. So dahil ang bagong Pharaoh ay nakalimutan ang ginawa ni Joseph, at nakita niya na dumarami ang mga Israelites. Kasi sobrang dami, mabilis manganak. Sobrang bilis manganak ng mga Israelita. Ano nakalagay? Basahin po natin, Kahit ako magbasa sa Then Pharaoh, the king of Egypt, gave his order. Nagbigay ng order sa lahat ng midwives. When you help, 16, when you help the Hebrew woman, here we go. Hebrew means Israelites. Kapag tinulungan nyo manganak ang mga Israelita, watch as they deliver. If the baby is boy, kapag lalaki, patay. Yan yung utos ng Parao. Okay? If it is a girl, let her live. Okay? But because the midwives, mga Israelites, feared God, they refused to obey the king's orders, they allowed the boys to live too. So kasama dito si Moses. Can I hear amen? By the way, ang nagpangalan ng Moses ay hindi po yung mama ni Moses. Ang nagpangalan ng Moses is yung nakakupkup kay Moses, which is ang anak ng Parao, yung prinsesa. Hello, nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Ang tawag na Moses means to lift up. Yun yung word na Moses kasi hinako siya. No, so mga minamahal kong kapatid, are you ready with me? Are you ready with me? So dahil na po, to make the long story short, isa po sa tinago na mga Israelite baby, isa po sa tinago ay walang ibang kundi si Moses. Pangalan na natin Moses kasi Moses naman talaga eh. Hallelujah. 3 months niyang tinatago ng mama ni Moses. Again, mama. Ulitin ko, hindi sana to intended para sa mga nanay, pero talagang related sa mga nanay. Tinago yung baby. 3 months na. Ikaw mo ay singlaki ba naman ni Kristal? Hindi na matago yun. Matatago mo pa ba yun? Sa laki ni malaki si Moses eh. So hindi niya na matago. Pero dahil na po,
mga Israelites, automatic, patay. Hindi niya na matago. 3 months. Anong ginawa ng mama ni Moses? Gumawa siya ng isang parang basket na galing po sa papyrus. Dahon po yung nagaling po sa Nile River. Okay? Sa Egypt. So, gumawa siya ng basket at nilagyan niya po ng tar, yung para po waterproof. Hello, boy pa pala? At doon niya ngayon inilagay, hallelujah, si Moses at pinaanod niya ngayon. Actually, hindi niya pinaanod sa laot. Pinaanod niya at the river bank. Ibig sabihin, dito lang sa may gilid. Pinadaloy niya. At, to make the long story short, ito po ay napadpad doon po sa pinapaliguan, hallelujah, ng anak ng Parao. Amen ba mga kapatid? Hello, amen? So dahil nga po doon napadpad, hallelujah, kinupkup niya ito. At sabi niya, Hebrew boy ito Israelites to. So, pero dahil nandun yung kanyang awa, sabi niya, inadapt niya na. Hello, amen? Dumating si Miriam, in-story ko lang, Miriam, kapatid po ni Moses. Dalawang pang kapatid ni Moses, ang lalaki ay si Aaron, at ang babae ay si Miriam. Hello, amen? So, eto na ngayon, sabi ni Miriam, habang pinapaanod ng mama yung basket, si Miriam, wala naman sa Miriam din, no? Si Miriam, isinusundan niya kung saan mapadpad yung basket. Nakapasok na doon sa nililiguan. Dahil nga po, kinupkop. Hallelujah! Ang bata, nagpresenta agad si Miriam. Sabi niya, okay lang ba? Mahal na rin na. Hahanapan, dahil nga po, Israelite or Hebrew yung bata, pwede ba maghanap din ako ng isang Hebrew na mama para mag-alaga sa kanya? Kanahirin niya? Kanahirin niya? Now, malapit na ako magtapos. Tapos agad pastor, tapusin agad natin ito. Okay? Ang sabi agad ng Reyna, sige, ipaalaga mo. So, yung basket na dala-dala na pinaanod, dala-dala ni Miriam, ibinabik doon sa kanyang mama. Kanahirin. Hindi po gawa ni pastor ito, ha? Mababasa niyo po yan. Tamad lang kayo magbasa. Okay? So, ibinigay. Kanahirin. Anong sabi ng prinsesa? Kapag malaki na, isauli ko na sa akin. Kanahirin. At yun na ang ginawa ng mama ni Moses. Nung malaki na, nung nasa teenager na, ibinalik na. Para mag-aral si Moses doon sa College of Egypt. Amen. Now, hindi po yan ang story. Binigay ko lang sa inyo ang context. My topic is release. Sige ate, what is release? Releasing means trusting. Releasing is trusting. Next slide please. Ito yun. Pero nang hindi na niya may tapong sanggol, kumuha siya ng basket sa gawa, sa halaman, sa papyrus, at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket, at pinalutang sa tubig, sa tabi ng mataas na damo sa pampang ng ilog nito, Nilo. Now, when I say releasing is trusting, sige ate, next slide please. The mother of Moses released her son not because of no hope. Pinakawalan ng mama ni Moses, si Moses, pinaanod, hindi dahil wala ng pag-asa, but because she is a God-fearing woman. Siya ay may takot sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Not because of no hope. She released Moses because she trusts God. Can you hear me? Now let me speak to you, taga Zion. If you trust Jesus Christ, if God is in your life, you need to release everything. Ay, can I hear amen? Can I hear amen? Hindi ibig sabihin na nirelease ng mama ni Moses si Moses. Hindi ibig sabihin na walang pag-asa. No! Lord, nirelease ko ang batang ito because I trust you. Amen? Now, next slide please. Look at the verse. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Look at this. Trust in the Lord with all your heart. Can you please stop somebody sabihin mo, trust in the Lord with all your heart. Look at this.
In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight to your paths. Sa lahat ng bagay, my goodness, trust in the Lord with all your heart. Sige, ate, next slide please. Trusting, picture ito. Trusting does not depend on our senses. Ano ba ang senses? Nakikita? Nalalasahan? Ano ba? Nakakapa? The five senses. Ang pagtitiwala sa Diyos does not depend on our senses. Trusting means depends on our faith. Nakadepende sa pananampalataya. Why? Senses operates only on the physical reality. Kung ano nakikita, kung ano ang yung, But faith operates on what is beyond our capacity. Next slide, please. Moses' mother, trust God. Hindi go yan, God. Dahil meron siyang pagtitiwala sa Diyos, nirelease niya ang baby. Widow, yung babaeng balo sa Elijah story, yung malapit na siyang mamatay, nagluluto na lang. Tapos kainin niya. Pero dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, ibinigay niya kay Elijah. At nakakain si Elijah, amen? At hindi naubos, hallelujah, ang kanyang mantika, sisidlan, at saka harina, amen? How about Peter? He's a fisherman. Sabi niya kay Jesus, walang huli, magdamag. Pero anong sabi ni Jesus kay Peter? Peter, alam ko na wala kayong huli kagabi. Pero bumalik kayo sa laot, isablig, itapon mo ang iyong lambat, makakakuha ka. Anong sabi ni Pedro? Lord, mangingisda ako. Wala ngang huli. Pero I trust you. Ihuhulog ko ang aking lambat. Ano nangyari? Nung hinulog ang lambat, paghila, halos mapunit na ang lambat. Nagtawag pa nga, Mother May! Tulungan mo kami! Manghuli ng isda kasi sobrang dami. Amen! Next slide. This must be our covenant sa Panginoon. I don't know, Lord, what will happen next, but I will trust you. Para walang sabihin. I don't know sino at saan ito pupunta, but I will keep on trusting you. I don't know kung mag-click pa ba o mag-on pa ba ito, but I will keep on trusting you. I will keep on trusting you, my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. If you release, it means you trust God. Hallelujah. Amen? Sino po dito? Ang nagsasabi na may pananampalataya at may tiwala sila sa Diyos. Kung talagang may paniniwala kayo sa Panginoon, marami sa atin ay hindi makawala-wala sa nakaraan kasi hindi nire-release. Kung bakit maraming hatred pa rin sa kanilang puso kasi ayaw nilang i-let go. Now let me tell you that the Father in heaven letting go of His Son, Jesus Christ, releasing His Son para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tapos ikaw na isang hamak na makasalanan, didiretso sa impyerno. Hallelujah! Ikaw at ako, impyerno tayo dapat. But because the Father released His Son to have forgiveness, then bakit ikaw at ako hindi mo kaya magpatawad sa kapwa? Now let me ask you, can you please stop someone at sabihin mo, you need to release that. Maybe you will not agree with me. Okay lang yun. But again, this is the truth. This is the truth. Marami sa atin nabubuhay. Lagi, mamatay ka, disgrasya ka, lulod siya na yung ano. Malulod siya na yan.
Hello? Yung mga mama dito, alam ko na ang mga mama ninyo ay may sama ng loob sa, sinabihan kayo. Yung mga mama na dito, alam ko patay na yung mga mama ninyo. O yung iba dito, buhay pa. Pero okay lang ba na huwag nyo, ayokong bumalik sa probinsya? Kasi yung mama ko, ay sinabihan ako, nagagapang ako sa hirap, wala akong kwenta. Now let it go! Release! Can I hear amen? I-release nyo na yan! You are a new creation! The old has gone! Can I hear amen? You need to release that! Release! You need to release. If you keep on trusting God, you need to release. Lord, I don't know, Lord. But I will keep on trusting you. I will release this. Can I hear amen? Hallelujah. Nangusap ang Panginoon sa inyo ngayon. Alam ko na guilty kayo. Just say, Lord, thank you. I need to release this. Huwag kayong magsabi. You know, the world will say, meron, I will forgive, but I will not forget. Grabe May pagganun-ganun pa. But hey, let me tell you, if you have the blood of Jesus Christ applied in your life, if God forgive your sins, He will forget your sins. Parang ayaw niyo mag-amen at ayaw niyo pumalakpak. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Agabi talaga yun, sinaulo yung akin. Wag talaga yun. Pinaano pa ako, pinabarang pa ako. Hindi ko talaga makalimutan yun kasi ganito. Now let me tell you, you need to release. Amen? Sorry 30 minutes na pala. Next slide please. Releasing means returning. Oh my goodness. If you release, wow! Dito gusto ko. If you release, expect na merong babalik. Praise the Lord. Amen ba mga kapatid? Sapagkat walang nagre-release na walang bumabalik. Sa lahat ng nire-release, merong bumabalik. Amen! Parang wala gusto mag-amen. Ulitin ko. Kaya nga walang bumabalik sa'yo kasi wala kang nare-release. Ay, sus, Ginoo. Sige, basa tayo. Next slide. Hindi, nabasa ko na yan. Iyan ko yan. Next slide, please. Isa pati. Taas mo ulit. Yan o. 8. Sumagot ang prinsesa. Sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol, si Miriam, at pinuntahan sa kanilang ina. Tuwa na. At dinala sa prinsesa. Sabi ni Miriam, di ba, pinaanod na, di ba? Yung baby, pinaanod. Nakita ng prinsesa, inadap. Sabi ni Miriam, gusto mo may mag-alaga dyan? Sabi ng prinsesa, sige, maghanap ka ng alagaan. Ano sabi ni Miriam? Kinuha kayong si mama. Mahali ka ba? Yung pinaanod mong bata, halika rito. Amen ba? Amen? So sabi niya ngayon, ito po yung mag-aalaga. Ito po yun. Sabi ng prinsesa, sige, alagaan mo. Ibalik mo lang sa akin pang teenager na. Can I hear amen? Because the woman, mama of Moses, trust God. And she released, hallelujah, ang kanyang prized possession. Woo! Amen ba mga kapatid? Because she kept on trusting God. She relied on God. She trust God. Lahat ng kanyang nirelease, bumabalik sa kanya. Pakpak! Hinay man! Hallelujah! Can I hear amen? Look at the verse. Sabi ng mama ni Moses, sige po, mahal na prinsesa, ako na po mag-aalaga sa kawawa ng baby na to. Pero hindi alam, anak na yun, kawawa, luoy kayo, kawawa naman, sige ako mag-aalaga dito. You know, sa kanyang kapighatian dahil ni-release niya, Lord, I don't know kung saan pupunta ang aking baby, but I will trust you. Amen? I don't know, Lord, kung kakain ba ito ng crocodile. Di ba alam kung piranha ba? I don't
trusting you. Because she released na may kasamang pagtitiwala. In-acknowledge yun ng Diyos. At lahat ng kanyang inirelease, ibinabalik. Amen. Alam nyo, alakas na mag-amen, pero hindi nyo ginagawa. Yan ang problema sa atin. Amen! Amen, Pastor! Hallelujah! Gawin nyo to. Hindi nyo ginagawa. Sige, next slide. Walang nagbibigay na walang balik. Picturean nyo yan? Post nyo sa Facebook. If God say it to you to release, if you trust God, it will come back to you. Ay. Sige, parang ang hirap niyong kumbinsin. Next slide, please. You know, a farmer's mindset is this. Si Tito. Ayun si Tito. Tito, atas nga ng kamay. Tayo ka. Palakpakan niyo. Farmer yan, farmer. Salamat po, Tito. Tingnan niyo to, Bruno. Basta Bruno, guwapo. Kaloy sa Timson. Tingnan to. Tito, correct me if I'm wrong, ha? Ang mindset ng isang farmer ganito. Once they release the seed, once na release nila ang seed, they will not worry about how, when, where the seed will grow. Bakit? Dito, pag nagtanim ka ba, isipin mo magdamag, hala, tutubo kaya yun. Hala, saan kaya yun napunta sa destar? Yung itinanim mong buto ba? Pwede ko. Ang mga farmer, kapag na itinanim, hindi niya alalahanin kung ito tutubo o hindi. Sapagkat once na ito ay nakabaon sa lupa, once na ito ay nai-release, hallelujah, you will not be worried because it will grow. They always believe, farmer, that once it has been released from their hands and planted, it will return as a plant and eventually becomes a harvest. Can I hear amen? Problema naman sa ito, ha? Buksan ko ito, ha? Kakapalan ko lang mukha ko. Problema sa atin ganito. Kapag naghulog ka, Lord, sana may balik, sana may balik, sana may balik, sana may balik, sana may balik. Parang ano, parang si Elias TV yun, ha? Lord, sana may balik. Now let me tell you, if you saw, kapag nag-burst time, kayo nga magbasa. Kapoy na ko. 1, 2, 3, go! Ba't ang lalit ng piyak? Ha? Pasensya na puyat yung ano. Ha? Do not be deceived. Whatever you sow, kung ano ang iyong itinanim, siya ang aanihin mo. Pwede ba kapag ang ugali natin, dito ako lalapit ako, okay lang ba na ang ugali natin once na tayo ay mag-offering? Lord, I will not worry kung ito'y babalik sapagkat kung ako ay nagtatanim, it will surely come back to me. Pakpak mga ikson! Problema sa ato, di ka bubulog, di parang ang hirap bubulog at sasabihin mo pa, bumalik ka sa awa, babalik ka sa akin. Parang hindi. Parang hindi. The farmer does not worry. Did not worry. At Elijah, hindi siya nag-worry. The farmer, hindi siya nag-worry because the mindset of the farmer, once na mawala sa kanilang kamay at mailibing, it will grow. It will grow, amen? It will grow. And not only growing, because growing is only a part. Ang pinaka-the best is reaping. Harvest time. Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, hindi pa ako tapos. Tinatapik mo na agad eh. Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, wala kang aanihin kung wala kang itatanim.
Now, okay lang ba? Mag-focus kayo sa akin, saglit lang. Sabi ni Kuya Nico sa akin, Pastor, purma-purma ka. Mukha na ba akong ahente? That's it, lagi. You know the context of this? Masabi context, yung mga bersikulo bago dumating yan. Yan ba? Yan ba? Di ba? Galatians, chapters, assignment. Assignment din ito, ha? Pag uwi ko sa bahay ko, basahin niyo ang Galatians chapter 1 at chapter 6, verse 1, hanggang mapunta sa 7. Ay, hindi. Ako ang nagminsay. Bahala ka pa kung magalit ka sa akin. Yung word na ganyan, bago dumating, Kuya Ron, yung verse na yan, alam niyo kung saan kayo pwedeng magtanim? Alam niyo kung saan? Ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 1, bago yung 7, kapag nagtanim kayo sa mga pastor, aani kayo ng lubos-lubos. Meow, 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 meow. The question is this. Totoo, pastor, magtatanim kami at may aanihin. Pero kung gusto nyo ng context ganito, kanino kami magtatanim? Pagdating sa tropa, lagi niyong nililibre. Wala namang kwenta yung tropa niyo. Pagdating sa kaibigan, okay naman yan, wala problema. Yung crush ninyo, nililibre ninyo. Yung mga tropa, nililibre ninyo. Pero alam niyo kung saan dapat kayo magtanim, walang iba kundi sa pastor. Tapusin ko na kasi wala may email. Can you hear him? This is not the culture of the church. This is the culture of God. That if you bless the man of God, if you bless the man of God, ay, kakapalan ko ang mukha ko sapagkat hindi ako namamalimos. This is the secret of success. Ay! Wala pa ako nakikita na tao na miyembro na nag-bless sa pastor na siya ay pinabagsak ng Panginoon. Ang lahat ng nag-bless sa man of God, pinagpala ng Diyos. Amen? Napakasarap palakpakan yung mga Diyos. Napakasarap isipin, Pastor Bong, saan ka? Pastor, halika, Pastor. Maliban sa kami, Pastor, magbibigay ako sa iyo ng pagpapala sapagkat mas kailangan mo ito, Pastor. Amen? Because the true meaning of sowing is not on your friends. The meaning of sowing is on the man of God. Now, by the way, I don't need your money. Do I look like a beggar? No. Ganito, nagmumukha ako kaawa-awa. Sus, my goodness. Ukay, 50. Shopee, magkano to? Ang brief ko kasama na. No. But if you dedicate yourself na, Lord, gusto kong maging pagpapala, Lord, gusto mo akong pagpalain, then bless the man of God. Bless the man of God. Tama na, Pastor? Okay, tama na po. Last but not the least. Dito, gusto ninyo eh. Releasing is blessing. Parang hinay ang magsabi ng ina. Releasing means blessing. Sige, ate, next slide. Because mama of Moses released him on the first place. Ito ba si Moses? Nirelease niya. She released Moses to the palace of Egypt. Not because it is her plan, but it is the plan of God. Bakit, Pastor? Makinig ka, tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Ang mama ni Moses ipinagkatiwala, nililis niya ang kanyang anak sa Egypto. 80 years later, si Moses ang ginamit ng Diyos para tanggalin ang mga Israelita mula sa pagkaalipin.
Ulitin ko, baka hindi klaro, klaruhin ko. Sa single na pag-release ng mama ni Moses. Sa single na pag-release ng mama ni Moses. Ano nangyari? Dahil release niya si Moses. 80 years later, Perico, si Moses ang nagtanggal sa pamagitan pala ni Moses, tinanggal ang lahat ng Israelita mula sa Egypto. Next slide. See, when you release, there's a great blessing awaits. Moses became the leader of Israelites. Through Moses, he led the Israelites from captivity on a single release. Isang tao lang to. Isang tao lang ang release. Pero ilan po ang kanyang nakuha? Millions of Israelites. Next slide, please. Can you imagine? This is my last slide. Can you imagine if you, wala ng R, if you release today, pwede bang katabi mo, sabihin mo, if you release today, come on, tapikin mo, if you release today, don't despise that small release. Pastor, maliit lang po yung aking natanim, okay lang yan. Why? Tingnan nyo to. Because that release is a blessing. Not only today, but an investment for tomorrow. Itaas ko ang kamay dito nang willing na mag-release ng pagpapala para sa Diyos. Wag. Nagsabi kong down na ba? Itaas ko ang kamay. Tingnan nyo to. Because that release is a blessing, not only today, but an investment for tomorrow. Not only for you, but your family. Parang wala nang gusto mag-amen. Pwede bang kayong magbasa? Itong this portion I give to God. 1, 2, 3, go! Children, itong last na portion, itong this portion. 1, 2, 3, go! This portion I give God is my investment, not only for my family. Ang lahat ng ating itatanim ay hindi lang para sa atin, kundi para sa ating pamilya na darating. Now, before ko ibigay kay Papa, itaas ang kamay na handa at willing na mag-release, hallelujah, para sa kaharian ng Diyos. Sabi, ako yan, Pastor! Hindi pa ito tayo sa offering. Starting today, if you release, it means you trust God. If you release, alam natin na may balik dito. At higit sa lahat, if you release, there is blessing. And one thing na may dapat kayong ipagpalain, dalawa lang po kaming pastor dito. Ay, hindi pala, magtatatlo na. Kasi malapit na natin i-declare. Kapag may puting usok, alam na natin. Malapit na po natin i-declare sa pamilya namin. I am praying for this and I'm rooting for this. Sa lipi ni Levi na merong isang uusbong na Pastor Joshua. Hindi ako nagbibiro nun. I am reading the word of God. I am reading the isang author. Sa magkakapatid, ang gusto talagang magpastor wala iba kundi si Kuya Joshua. Noon pa yan. Noong kabataan niya. Gusto yung magpastor.
kaya sa trabaho, kaya sa, na off. But let me tell you, kapag ang Diyos ang naglagay sa puso mo, hindi mo pwedeng matanggihan. Dito, I don't know. Kung may magtanong, pastor, tinawag ba ako ng Diyos na magpastor? Alam niyo ang sagot ko dyan? Ang sagot ko, madali? Oo. Bakit? Kasi on the first place, bakit mo natanong yan? Ibig sabihin, si Lord ang naglagay sa inyo dyan. Amen? Now, one more time. Are you ready to release? Are you ready to release? Yung nasa kanan, kaliwa mo, hawakan mo kamay. Last na to. You need to shout it out, sabihin nyo, let it go. 1, 2, 3, go! Sabi ko, sigaw lang, hindi kantahin. Release. Sa umagang ito, I pray na ma-release kayo sa lahat ng nakakapit sa inyo at kayo ay makalaya sa magitan ng dugo ni Kristo. Binibigay ko na po kay Papa. Palakpakan natin ang Diyos.